Si Yaozong, ito ang script na halos isang buwan kong pinaghandaan. Nasatisfy ba kayo? Ang script ko! Basahin mo mismo. Ito ang tawag mong script. Walang twist, walang exciting na parte. 10 taon ka ng scriptwriter. Tumatanda ka lang pero hindi naman lumalago ang utak mo. Paano mo nagagawang pareho ang pagka-shrink ng talent mo at ng buhok mo? Kung hindi pa bago ang basurahan, papatayin na kita ng tanong. Anong klase ka bang basura? Ito, pinag... Bumalik ka na at baguhin mo ang script. Uminom ka ng matamis, kumaan ang loob. Ito ang gusto mong taro milk tea, niyog lang, walang pearl. Ang lalaking ito gusto parang puding sa inumin. Huwag talaga manghusga sa hitsura. Bakit? Masama rin ba ang loob mo? Sila pero hindi ko masabi. Sa buhay, may mga bagay talaga na wala kang magawa. Wala namang talagang imposible. Basta malakas ka. Kahit anong hadlang. Durugin mo lang. Sinazuyo ko ang at. Sandali, tumakas lang magkasama. Kaya tayo. Xiao Shai. Siyaw mo! Hindi tayo gawin magkasama. Kahit na ka inabuso ko nobyanan po, aalagaan ko pa rin siya hanggang huli. Yan ang nagpapaganda sa iyo, ang kabaitan mo. Hindi man tayo naging magkasama ngayon sa susunod na buhay. Sinabi mo ka ba ang buhok ko? Konti ang buhok ko. Ikaw, mapanira ka talaga. Sinabi mo ka. Ganyan ba talaga ako sa'yo? Zhao Tianjiao, matapang ka ha. Sinulat mo akong pangit sa script mo. Hintayin mo, pupunta na ako sa bahay mo ngayon. Hoy, si Yaozong. Maligayang pagdating si Yao Mila sa mundo ng script. Saan na naman ito? Ang dukha naman. Liang Yuin. Hindi ba ito yung maliit na hotel sa script ni Zhao Tianjiao? Hindi ba ito yung maliit na hotel sa script ni Chao Taiyangjiao? Sa script, si Xiao Mila ay binigyan ng sleeping pills ng best friend niyang si Zhang Lili. Tapos pinagsamantalahan ni Zhang Lili ang pagkakataon para bahasain si Xiao Mila ni Ziyuguan. Napinita si Xiao Mila na hiwalayan ang movie niyang si Liluyan pagkatapos ng maraming taon. Nagbuntis pa si Xiao Mila kay Zuyuguan na pilitang ikasal sa kanya at tiniis ang lahat ng pang-aabuso. Hindi naman isasal pa ang bata. Naging si Xiao Mila na ako sa script. Lumabas si Zuyuguan sa pintuan ng kwarto na may masamang mukha. Hindi pwede ito. Para gawin akong biktima. Nasaan ka? Sino? Napakarami ng sleeping pills na ibinigay sa akin ng sumpang sanglili na yun. Huwag nakaramdaman ko na ito na mo. Mila, hindi po si Leroy. Mila, hindi ako si Leroyan sa script. Saan siya? Saan na siya? Ang script. Nabago ang script. Pasok siya sa loob ng script. Kahit anong paraan, ilabas mo siya. Ano ko malalaman kung paano ibabalik si Xiaozong? Kung hindi mo alam paano siya ilabas, ipasok mo na lang ako. Sasabayan ko siya. Baliw ka na ba? Lee Tae-soo, sigurado ka ba sa gagawin mo? Sigurado ako.
Mila, dahil mananatili ako sa mundong ito mag-kailanman, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para pangalagaan ta. Itinuturing niya akong isang karakter lang sa script. Kapag nalaman niyang tunay na tawa ko, si Leroyan sa totoong buhay, hindi na siya magiging ganun kalapit sa akin. Sige na, wag na muna akong magsabi sa kanya. Nagtitiwala siya sa akin. Kaya dapat maging disenteng lalaki ako. Leroyan! Authentic. Hindi yung assistant kong si Leroyan. Yung Leroyan na bida sa script na ito. Talagang ang kawawa naman ang lalaking ito. Isang gabi siya natulog sa tabi ng girlfriend niya, tapos hindi pa nararaming kung pagkakataon. Kaya naman nagbaybayin siya ng ilang taon. Top, anong ginagawa mo dito? Nainuman ako kasama ang kliyente ko. Edik na kulot. Ibig sabihin, sa original na script, habang ginagawa kay Xiao Mila ang kung ano-ano ni Zuyu Guang, natutulog naman ang kawawang bida sa kabilang kwarto. Ay naku, grabe. Talagang walang katulad si Chao Tianjiao, bigyan pag-uli kong makata ng tama. Ang setup na ito, ang malitong pababago ng kwento. Gunman, ikaw paano ka nakapasok sa kwarto ko ng hating gabi? Ako! Dinala naman ako ng matalik kong kaibigan dito. Mida! Ikaw, bakit ngayon ka lang umuwi? Hindi na dito mo umaka. Uy, Bida! Ikaw, bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka napadaan kagabi? Sobra akong nag-alala sa'yo. Hoy, Bida! Bakit ngayon ka lang bumalik? Saan ka ba nang galing kagabi? Sobrang nag-alala ako sa'yo. Ikaw talaga ang galing mong magkunwari. Lily, paano mo nakalimutan yon? Gabi, ikaw gusto mo sa akin uminom. Sabi mo kasi hindi tayo nirespeto kung hindi ako inom. Tapos nang malasing na ako, iniwan mo pa ako mag-isa sa Liangyu Hotel at ang pangalan mo pa ang nilagay sa registration. Kagabi pa. May kumakatok pa sa pinto ko na mukhang may masamang bala. Swerte lang ako kayo ko. Sabi mo nga, iniwan mo ako mag-isa sa hotel. Ganyan ba ang ginagawa ng isang best friend? Totoo, Zhang Lily, mali talaga ang ginawa mo. Paano mo nagawa yun? Si Mila ay babae at ikaw ang nagpuwersa sa kanya na uminom. So responsibilidad mo siyang bantayan pagkalasing niya. Hindi siya dapat iwan mag-isa sa hotel. Wala kayong alam. Okay na. Huwag na kayong magamit sa kanya. Best friends tayo. Paano kita hindi mapapatawad? Pero kailangan kang matuto mula dito. Lahat ng gawaing bahay namin ngayon, ikaw ang gagawa. Italaki ko, pagiting mo pa akong uminom ulit. Halika na, labhan mo na ang mga damit. Siguro kung nalinis ka. Dahil magkaibigan tayo, alam kong gagawin mo ito ng maayos. Tama ba? Ano pa ba? Labhan mo lang mabuti. Lily, walisin mo na rin ang bakuran mamaya, ha? CJ! Hoy, Lily, hindi ka naman uminom kagabi. Bakit nanginig kamay mo? Napunta pa sa paa ko lahat. Yung sa manok, 5 minuto na silang walang pagkain. Pakanin mo na agad. Dali, pakanin mo na. Lily! Kumuha na may sa para sa akin. Kumain ka na rin yung pagkain ng manok.
Mila, Heto ang sa mo. Lily, pagod ka na siguro, no? Yung saan na ito? Para sa iyo yan. ako ayaw ko. Ikaw na uminom. Ayaw mo uminom. Galit ka pa ba sa akin dahil pinapagawa kita? Lily, magkaibigan tayo. Magtatampo ka ba sa akin dahil lang dyan? Naawa ako sa pagod mo, kaya naman ginawa ko sa para sa iyo. Hindi mo pa pinahalagahan talaga naman. Pang makatwirang salita, sa bagay na ito. Mila, ikaw mabuting loob na pinatawad siya. At kahit napakita ng konting sumpong, pinagawa ka ng gawaing bahay. Pero sa huli, naawa pa rin siya sa iyo. Nagbigay pa sa iyo. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, tunay na itinuturing kanyang kaibigan. Tama ba, Mahal? Akala mo ba basta-basta ako iinom ng ibinibigay mo? Hindi ko alam kung may halo pa yan. Hiniling ni Xiao Mila kay Zhang Lili na uminom ng tsaa. Pero nagkunwari si Zhang Lili na nadulas ang kamay at binuhusan siya ng mainit na tsaa. Sana nagiinom niya lahat ng iyon. Aray, ang init-init naman. Lily! Bakit ka nagmadaling uminom? Okay ka lang. Ikaw mismo ang nagpili ako uminom ng ganyan. Kung napasok ka, huwag mo kaming sisihin. Halika na, alis na tayo. Ako! Kaya ko palang baguhin ang takbo ng kwento. Siyempre, investor ako. Hindi ba natural lang na may kapangyarihan akong baguhin ito? Nanisan na! Nakalimutan ko pala. Nasa kakayahan mo, kahit saan ka pumunta, kayang-kaya mong harapin ang anumang hadlang. Anumang problema, lagi kang makakalusot. Xiao Mila, darating ang araw na aagawin ko ang lahat ng mayroon ka. Napakialaman ko na si Zhang Lili, yung plastic na yun. Eh, hindi pa niya po umundok na uroonan ko. Paano ba ako makakabalik? Huwag sabihin, dito na ako malalakan harap buhay. Sa orihinal na kwento, nahiwalay si Xiao Mila sa pangunahing lalaki dahil nagpadala siya kay Zuyo Guang. Pero ngayon, wala naman nangyari sa mga iyon. Kaya ba, kailangan ko ba yung mapatuloy sa love story niya? Kuya Ayan, pinaayos ang gamit. Nadala ako nung para sa'yo. Tikman mo ito, super tamis. Ilagay mo na lang doon, salamat. Sabi ko sa'yo. Itong si Xiao Mila. Si Lily! Andito na. Ano ba yung sinasabi mo kanina? Bakit nandito ka? Sinasabi ko sa iyo, si Xiao Mila ay talagang. Nandito na si Lily. Ano ba yung sinasabi mo kanina? Ano ginagawa mo dito? Binom sa akin. Nagluto kami ng dumpling sa bahay ngayon. Sumama ka kumain. Ako, naglakad. Naku, ikaw talaga. Para kang bata, may harina pa sa tainga mo. Is kung ayaw mong kumain, kakain na lang kami ni Kuya Ayan. Halika na, tikman mo ang luto ko. Manapay. Sa akin kayo na maayos. Umaalis ka na agad. Mila, ano yung tinawag mo sa akin kanina? Magkasama tayong lumaki. Bakit hindi kita matawag na Kuya Ayan? Wala naman. Ay naku! Nahihiya pa itong nanliligaw.
Yung sa iyo ay three treasure filling. Yung sa akin ay mais at hipon. Tikman mo yung sa akin. Xiao Mila. Bakit sa paligid ni Ruyan? Ikaw lang ang mahalaga! Bakit? Hoy! Gusto ko nabigyan mo ulit ng leksyon si Xiao Mila. Gawin mo na agad! Itong Sang Lily may masamang balak sa iyo. Inaya ka pa sa hotel. Bakit hindi mo na lang siyang hubarin agad? Hindi pa niya alam na nakita ko na ang tunay niyang mukha. Siya ang lantad, ako ang nakatago. Kahit anong gawin niyang pakana, handa na ako. Kung ngayon pa lang magkagalit pa kami, mag-iingat na siya. Mas mahirap harapin yon. Hala, sa script, si Xiao Mila ay hindi ganito katalino. Baka nasa labas na ako ng karakter ko. Tama ka. Pero nag-aalala pa rin ako sa iyo. Daw, kalihabak mo siya. Ano ba to? Sa script, ang female lead ay sobrang banal at mabait. Sabi ko gusto kong harapin si Zhang Lily, hindi siya nagdududa. Ay nako, Bakit yan ang tingin ni Mila sa akin? Nagdudan kayo siya sa akin. Kasi naman, kung pinakamalapong kaibigan mga pagkabata, ganyan ang ginawa sa'yo. Sobrang kapal ng mukha. nalimutan ko pala. Uwi yan kapag kasama ang female lead, parang namamagita ang utak. Wala na akong dahilan pang magpanggap na mabait sa harap niya. Hello? Ano yun, function? Ay, grabe! Ay, grabe! Ay, kurang ay. Daan! Malapit na! Ano? Tigil! Nandito ka na, New Daswang. Sinasabi nilang sila ko ang gamit nila at pinapabayad nila ako. Hindi ko binigyan kaya binubog nila ako. Kailangan ninyong magbayad. Kahit sino pang dumating dito ngayon, magbabayad kayong lahat. Si New Daswang nagsisisi lang sa buong baryo. Malas talaga si Xiao Kaihu ngayon. Kitang-kita na ito ay gawa ni New Daswang. Kaya lang wala tayong ebidensya. Sinabi mo siya, Suya. Hindi sa diya siya nabat. Apoy ba itong nagba? Inilabas ni New Dashu ang isang basad na mangkok mula sa kanyang bulsa at sinabi na ito ang kanyang mamanahing kayamanan at hinihingi niya magbayad si Xiao Mila. Ito ang mamanahing kayamanan ko. Ngayon, kung wala kang ilang 10,000. New Daswang, yung mangkok kayo nulan ng kaso sa may kisyo ka ng baryo, yun ba ang mamanahing kayamanan ng kumiya mo? Ano yung nagsiksibe? Ito! Mukhang bago ka namin bayaran, kailangan mo munang harapin ang aso. Aray! Bakit pinenta ka bugbog? Kakayahan talaga ni Mila yan. Hindi ko inaasahan na ang Xiao Mila na maigting sa totoong buhay ay may ganitong makulit at malikhain na paniting pala. Kakaiba, may setting ba sa script na malakas si Liruyan sa away? Katatapos lang, tatlo silang New Dashu ang ay bumagsak agad. Nagsisimula na siyang magtaka. Dahil na natin si Angkok Xiao sa ospital. Halika! Gising na! Gising ka na! Gising! Ano ba yan? Ilang gabi na akong hinahanap si Xiao Mila, hindi ako makatulog. Antok na ako. May magandang balita ako. Anong magandang balita? Kanina lang, pinugbog ni Nipalso ang si Xiao Chaiho. Dinala siya ni Xiao Mila sa ospital. At magandang balita yun? Hindi ako. Tanga ka ba? Ibig sabihin, pag-isa ang si Xiao Mila sa bahay ngayong gabi. Totoo yan? Laman, pagdating mo, sabihin mong matagal ka na niyang kasama sa lihim. Gusto ko rin makita kung hangar Christian kuya kayang pagkatapos mo. Kumusta naman? Siyempre, magandang balita yan. Tingnan natin kung ano ang mundo na ginawa ni Chao Tianjiao. Parang hindi naman masyadong naiba sa tunay na mundo. Natutulog ka na ba? Hindi pa. Huli na, bakit hindi ka pa natutulog?
Hindi pa pala natutulog kahit ganitong oras na. Hindi rin ako makatulog. Pag-usap tayo. Hindi nagugustuhan nila ang pakikipagtsikahan. Kung sasabihin ko yun sa kanya, baka mainitan siya sa akin. Anong ingay yun? May pumasok. Si Zuyo Guang ay paakyat ng hagdan, dahan-dahan papunta sa balkonahe ng pamilyang Xiao. Anong klaseng basurahan itong kwentong ito? Katulad ni Chao Jianjiao, walang utak. Hindi pa rin talaga sumusuko, ano? Huwag akong sisihin kung maging malupit ako. Anong nangyayari? Paalala, isang beses na maaaring baguhin ang kwento bawat araw. Kung hindi na mababago, umalis na muna. Xiao Mila, walang makakasagip sa iyo ngayong gabi. Xiao Milan, walang makakasagip sa iyo ngayong gabi. Hello. Bila, Kuya Ayan ako. Mila! Hello. Nako. Pakiusap, Liruyan, pumunta ka na dito agad. Magandang araw. Ang merong iyong tinawagan ay nakapatay na. Pumasok na siya. Ako ito. Ikaw pala. Natatakot ako. Akala ko si Zuyo Guang. Okay ka ba? Okay naman ako. Hindi pa siya nakapasok. Titingnan ko. Sandali. Mananalo tayo sa kanya. Ang binti ko! Mila, si Zuyo Guang, bakit nandito sa bakuran mo? Tanungin mo siya. Sabi, bakit ka umakyat sa bintana ni Mila? Gusto ko lang kumuha ng pera. Bata pa lang, magnanakaw ka na. Karapat dapat kang mabalian ng bingki. Ana. Dalhin sa ospital. Mag-iisa ka sa bahay, isara mo lahat ng pinto at bintana. Mag-ingat ka. Aalis na kami, ha? Matulog ka na agad. Kaya, umuwi ka na rin at magpahinga. Bakit? Pero banggit mo na, Asmanira. Huwag kang mag-isip ng masama. Nag-aalala lang ako sa iyo. Wala na akong pagkakataon para baguhin pa ngayon na yun. Hindi ko alam kung anong gagawin pa ni Nansang Lily at Zuyo Guang. Si Liruyan parang anghel na dumating sa tamang oras. CJ,
Tatakot ako ng todo. Parang hindi siya naiinip sa akin. Kumayag pa siyang magkasama kami sa isang kwarto. Baka medyo gusto rin niya ako. Siguro dapat ko nang... Mila, ang totoo, hindi ako ang liruyan sa kwento. Sino ka ba talaga? Huhulilan. Sa kuhay. Inupabulan ko ang pabasok sa kwento para hanapin ka. Nagkunwari ka lang pala sa akin noon. Ano ba talaga ang gusto mo? Niloloko mo ba ang damdamin ko? Hindi ko masabi. Baka isipin ng sinadyang kulin langin siya. Wala na akong pagkakataong makalapit sa kanya. Wala. Wala lang. Maaga na. Matulog ka na rin. Kahit saan, kahit kailan. Hindi kita hayaang ekspansyongan. Ang binti ni Zhu Xiansheng ay malubhang nasugatan. Kahit gumaling, maapektuhan pa rin ito. Hello, Lizong. Nagawa ko na ang sinabi mo. Huwag kang mag-alala. Nakinig siya sa akin. Magiging maayos na siya ngayon. Gusto ko ang binti niya. Ay, hindi na gumaling. Ang babaeng ito talaga. Nakakagalit na babae. Naku, anak ko. Wala kang ginawang masama. Bakit mo pa pinalapit sa iyo? Siksiyaw, Mila! Malas ka talaga sa kanya! Kaya naman, Napinalapit mo siya! Kasi wala kang mo, di ba? Nabali pa ang binti mo. totoo di ba, anak? Matagal kang mahiga dyan. Paano na ang mama mo? Paano na ang mama? Nay, tama na ang reklamo. Sa tingin mo ba talagang gusto ko siya? Kung hindi lang siya nag-iisang anak at mayaman ang pamilya, at hindi ko siya papansinin. Totoo ba iyan? Totoo. Yuguang, kumusta ka na? Nandito ako. Nagdala ako ng putas para sa'yo. Siya, Mila. Wala siyang dumating. Huwag mo nang hintayin yan! Pumunta pa siya dito. Ilang araw na ang lumipas. Sabihin mo sa akin. Wala man lang siyang nagawang tagapin. Ang aking anak. Anong klaseng tao iyon? Ang babaeng iyon. Gusto pumasok sa pamilya na ito. Ako, ayos niya. Kakainis talaga. Pero, binayaran ba niya ang mga gastusing pangmedisina? Wala siyang ibinayad. Saan pa magmumula ang pera niya? Ito. Ay naku, alam mo. Nabali ang binti niya sa bahay nila, pero hindi siya dumating at wala pang ibinayad na gastos. Sabihin mo sa akin. Totoo ko. Andiyan ganyan. Ganyan talaga siya. Tama ka. Haharapin ko siya ngayon. Papuntahin ko siya sa ospital. Magsilbi sa aking anak. At alagaan siya sa lahat ng pangangailangan. Pupunta na ako. At haharapin siya. Tita! Siyaw, Mira! Ikaw na walang hiya! Ang sarkwagid! May problema ka talaga. Nang hahalina ng lalaki ko sa harap ko. Anong gusto niyong gawin? Halika na kayo lahat dito! Halika na! Hatulan ninyo kami! Talagang hindi na ako makakayanan ba ito? Hindi na kayang ituloy pa. Dahil sa walang hiyang ito. Nabali ang binti ng anak ko. Nakatihaya pa siya sa ospital. Wala man lang mag-alaga. Kailangan ngayon. Bigyan ninyo kami ng paliwanag. Paliwanag. Anong paliwanag? Mila. Ikaw ang may kasalanan dito. Mila, ikaw ang may kasalanan dito. Nabasag ang binti ni Zuyo Guang sa inyong bahay, kaya responsibilidad ninyo iyon. Tama! Ang gastos o talang kuya ko, bayad sa sahod, pagkain at lahat ng damages. Isahin lang na bosin. May responsibilidad kami? Anong responsibilidad namin? Pumasok si Zuyo Guang para magnakaw. Kami pa ang may kasalanan. Kung magnakaw siya sa ibang bahay bukas, sila rin ba ang may kasalanan? Na! Bubong pumasok ang kuya ko sa tayo niyo. Bas maliit na bas. Ano ang responsibilidad ang pamilya niyo? Hubaan na tulakan ng malang bakon. Hubaan na tusa niya ng mukha. Maluak, di magsimur.
Problema ng pamilya ninyo ang pagpapalaki sa kanya. Ako pa ang sisisihin. Ano? Ako ba ang tatay niya? Ay, anong nangyari sa'yo, Jimmy? Kinikilala mo na ako agad bilang tatay mo. Tingnan mo, kinikilig ka na talaga. Ilumukod ka na at yumukod. Ganyan lang ang ginagawa mo. Wala kang kahiya-hiya. Ako ang kanyang tatay. Ano ba, Zuyumi? Sang-ayon sa sinabi ko, bus mo na akong gawin tatay. Tingnan mo, masaya na masaya ka ng ganyan. Eh kung ganoon, lumuhod ka na at yumukod. Ganyan lang. Walang seryosidad talaga. Mila, magsasabi ako ng totoo. Sana ko? Sino ka ba para magsabi ng totoo? Hukom ka ba? Ikaw pa ang magsasabi ng totoo. Sabi ko lang naman. Nabali ang binti ni Zuyo Guang sa bahay ninyo. Nagbali talaga siya. Paano na ang ma'am? Jimmy, paano siyang buhay? Hindi ka ba marunong maging mabuti at tulungan sila? Sorry ha, hindi talaga ako mabuti o mapagbigay. Kung ikaw ang mabuti at mapagbigay, kunin mo na sila sa bahay mo at alagaan mo. Anong sabi mo? Hindi narinig. Bata pa lang, panay na ang bingi. Sabi ko, kung ikaw ang mabuti at mapagbigay, dalhin mo na silang tatlo sa bahay mo at alagaan mo. Para makita namin kung gaano ka talaga ka mabuti. Mila, marami naman sa ikabubuti mo ang ginagawa ko, hindi ba? Bakit mo ako sisisihin? Ano sa ikabubuti ko? Mas madali na nga pala, Nini. Hindi ba gusto ng palilisin ng bayad pinsala? Bayaran mo na para sa akin. Zhang Lili, ang tira na iyan, ikaw ang magbabayad. Gusto pa naming i-guilt trip si Mila. Kumbiyadimida. Walang makakatalo sa buong industriya. Zhang Lili, ikaw talaga ang magbabayad yan. Tama, bakit ako ang magbabayad? Ikaw ang tumigil na kayo! Pakinggan mo ako, supladang hampas lupa. Ngayon, kailangan mong bayaran. At pumunta ka sa ospital para alagaan ang aking anak. Linisin mo pa ang dumi niya. Sinasabi ko sa iyo, kung akala mo tapos na kayo sa amin, huwag kang mangarap. Hintayin mo lang. Punitin ko ang bibig mo ngayon. Sinasabi ko sa iyo ha, anong pinakadim na ganyan? Kami pa, huwag kang mangarap. Hintayin mo lang. Titiyakin ko matitigilan ang bibig mo ngayon. Itinaas ni Zhu ang kamay niya at sinampal si Xiao Mila. Mama, bakit mo ako sinampal? Hoy, ano bang ginagawa ninyo? Hindi kayo manalo sa argumento, kaya magpakahirapan kayo sa aking bahay para magdemanda sa akin. Marami kaming nakakakita dito. Talagang gagawin ba ninyo iyon? Pamilya, Zu! Tanghaling tapat pa! Tatakbo din lang! Talaga naman! Mila! Huwag ka madala! Lahat kami nakakita! Magiging saksi kami para sa'yo! Yung anak mo yun, talagang may sira! Daki! Bilisan! Ano na? Bilisan! Dalhin sa ospital. Mga sira ulo! Alisin na agad! Dalhin sa ospital! Diyos ko! Baka naman talagang nawala na ang isip nila. Lily ate, best friend kita. Bakit ka ba kumikiling sa kabilang panig? Naku, para din naman ito sa ikabubuti mo eh. Kung makita ni Ayan ang masamang ugali mo, ibig sabihin hindi mo siya kilala. Kasi ang tipo niya ay kakaiba. Gusto niya yung mga matigas ang ulo at kinasusuklaman niya ang mga mababait. Ano? Tama ba, Ayan? Pero salamat na rin sa mabuting intensyon mo. Mali ako kanina, hindi ko dapat sinabi yun sa iyo. Lily, hindi ka naman magtatangko sa akin dahil lang doon, di ba? Naman, hindi naman. Alam ko naman, ikaw ang pinaka-best friend ko sa buong mundo. Siyempre. Talagang tanga, naniniwala agad. Ayan, halos matakot ako kanina. Hindi kaya sila magpupunta sa kwarto kung mamaya ng gabi? Baka magkasama na lang tayo matulog ngayong gabi. Ano? Ha? Kayo dalawa magsasama? Naman, magpapakasal din kami ni Ayan balang araw. Di ba? Mag-usap na kayo.
Pwede mo lang ako sa bahay ng talaga. Kung hindi lang isang beses lang pwede magbago ng desisyon, sisiguruhin kong mararamdaman mo yung 100 sampal ngayon. Alam ko na hindi madaling harapin si Xiao nila. Pero hindi ko nakala na maging ko siya kasamang tao. Ang tita. At si Yumi, pinaratangan niya ng ganito. Dahil sa kanya, nabali ang binti ko. Hindi ko siya patatawarin. Mapapakasalan ko rin naman si Kuya Ayan balang araw. Di ba? Bakit siya? Bakit siya ang maaaring ikasal kay Kuya Ayan? Hindi ako papayag. At sana hindi mo. At gusto pa niya mabuhay ng maayos. Ang harap niya. Gusto pa yung paraan. Ang pamilya na. Paus niyo kami ng Kuya Ayan para sa pagdating ng mga halamang gamot. Halamang gamot pala. Gusto mo bang gumawa ng paraan doon? Hindi ba nagpagalit siya kay New Dashuang sa makailan? Si New Dashuang, hindi siya basta-basta nagpapatawad. Gusto kong malaman. Kung basta-basta lang ba niyang pakawalan si Xiao nila? Ano ba ang plano mo? Abangan mo na lang. Kuya Dashuang. Sinabi mo mismo, kagat ka ng aso dahil kay Xiao Mila. Wala man lang siyang sorry. Sabi mo nga, Okay lang ba napayagan mo na lang ito? Ano ba gusto mo? Ano ang gagawin ko? Kuya Dashuang, talagang naawa ako sa'yo. Meron akong dala na lang sa dito. Ilagay mo lang ito sa mga gamot ni Xiao Mila. Yan lang ba alam mo? Akala mo ba tanga ako? 10 taon akong nakulong. At wala pa. Kung nasan, Nakasama ang babae. gusto mo akong magtrabaho para sa'yo. Kailangan mo akong bigyan ng kapalit, di ba? bitawan mo ako! Bakit ka nagmamaarte? Ikaw pang pumunta sa bahay ko gabing-gabi. Gagawin ko ang trabaho mo. Pero wala akong makukuha. May ganyang bagay ba sa mundong ito? Pakawalan mo ako! Hindi ako. Ang tipong lalaking malambot sa babae. Hindi ko inakala, berhen ka pala. Dahil doon, tulungan na kita sa problema mo. Sabihin na ano ito. Bukas, magdala na lang ako ng bago. Bukas, babalik ka pa? Ako na ang tao ni Dashuang Je. Dashuang Je. Pakitrato mo naman ako ng maayos, ha? Huwag kang mag-alala. Basta pagsilbihan mo ako ng mabuti, garantisado. Basta na. Chen Yangju. Chen Rongju. Ito na. Walang madalian. Mag-init muna tayo. May nilasan ko ng rat poison dyan. Pag may namatay, New Dashuang, malapit ka na ring mamatay. Mila, Ano ang plano mo sa hinaharap? hinaharap. Magsipag ngayon, bukas ay puno ng pagkakataon.
Ano? O, ibig kong sabihin, magsipag ngayon, doble ang kita bukas. Anong email yun? Pumunta si New Dashuang sa basket ng gamot ni Xiang Mila at naglagay ng lason doon. Titingnan ko. Kapag pinirmahan ninyo ang kontratang ito sa pagbili ng mga halamang gamot, sundin lang ang aking mga tagubilin sa pagtatanim at hindi na kayo mag-aalala patungkol sa pagbibenta. Mila, totoo ba yan? Totoo. Lahat ay bibilhin? Naman, totoo iyan. At paalala lang, kung magtatanim kayo ng masyadong marami sa isang uri ng gamot, baka hindi na kayo makabalik ng puhunan. Tama, hindi kayo dapat mag-alala. Ito ay pakikipagtulungan ng aming pabrika kay Mila, kaya mas maaasahan ito. Mila, dahil pareho kayong nagsabi ni Xia uli. Magtitiwala na si Tita Pang sa inyo. Ibebaan ko. Ang mga lason ng gamot na iyon, naging gamot na ngayon. Siya, di ba? May namatay na ngayon. Gusto kong makita kung ano pa ang magagawa mo. Ay naku, malaking problema! Mila, narinig ko kanina si New Dashu ang nagsasabi. Naglagay siya ng lason sa mga gamot. Paano na ang mga gamot? Ay, nasaan na ang mga gamot? Nakuha na ba? Ha? Nagkakamali ka ba? Nakuha na namin ang mga gamot, walang problema. Ay naku, Kuya Ayan, lason iyon. Pwede pang pumatay. Sino ang nagsabi sa iyo na may lason? Balik ka siguro. Nakolekta na namin ang mga gamot, wala namang problema. Hay iyan, lason yan. Maaaring makamatay. Sino nagsabi sa iyo na may lason? Ano ibig sabihin? Ako at si Mila mismo ang nakakita kay New Dashu ang naglagay ng hotdog sa mga gamot. Hotdog! Ano ba yan? Tama! Sinuri na ng aming mga eksperto ang mga gamot. Wala talaga. Paano yan nangyari? Bakit hindi mangyayari, Lily? At si New Dashuang, hotdog ang inilagay niya sa aming mga gamot. Bakit sinabi mong lason? Paano yan? Tigtas ang aming mga gamot, pero mukhang hindi ka masaya, Lily. Baka gusto mo pang may nahanap na lason sa aming mga gamot? Totoo. Ay nako, hindi naman, Mira. Ay, si New Dashuang kasi. Ganyan pa siya magbiro sa akin. Bibig niya iyan, wala tayong magagawa. Sige na, ituloy na natin, pumirma na tayo ng kontrata. Minuhan. Basahin ninyong mabuti. Kakaiba. Bakit parang lagi kaming magkasundo ni Liruyan? Isang tingin ko lang, alam na niya agad ang gusto ko. Kakaiba. Bakit parang magkamugto kami ni Liruyan? Isang tingin ko lang, alam na niya agad kung ano ang gusto ko. Litazio. Sa lolo. Tulog. Litazio. Naririnig mo ba ako? Dr. Kao, naririnig kaya niya tayo? Ulit. Kung naririnig niya, magbabago ang kanyang brainwave. Litazio. Xiao Zhenjiao, nasaan ka? Pakinggan mo ako.
Natuklasan namin ni Dr. Kao pagkatapos ng matagal na pananaliksik na ang tanging paraan para mailabas si Xiao Zong sa kwento ay ang pagkatiwalaan kanya ng buong buo. Buong-buong tiwala. Isang babaeng tulad ni Mila, paano siya magtitiwala ng ganoon kadali sa isang lalaki? Kaunti na lang ang ating oras. Tandaan, kailangan niyang magtiwala sa iyo ng buong buo. Kailangan niyang magtiwala sa iyo ng buong buo. Talagang gusto kita. Umingiti ka nang walang sinasabi. Yakapin mo ako. Hinihintay ko ang araw na ito. Noong panahon na iyon. Tingnan mo ako noong panahon na iyon. Amuledo ng Igatso. Amurong Maldo o si Udong. Nandito na, nandito na. Kaya iba mo sa kay maang binajaya. Nandito na, nandito na. Xiao Mila, nababaliw ka na ba? Itong si Liru yan. Pero siya sa screen ng Chao Zhenjiao, isang taong magawa lang. Paano mo kawagad wala na gusto mo sa isa pa o hindi ro? At higit pa rito, babalik ka rin sa tunay ng mundo sa bandang huli. Bakit mo papahintulutan ang sarili mong sangkot sa mga taong ito? 뭘 겁내갖고 와. Kailan na kaya? Torado ako. Itong si New Dashua ang talagang walang kwenta. Itong si New Dashua ang talagang walang kwenta. Pidok Xiao. Umasasas pala. Si Mila, maaga pa lang, pumunta na sa bayan para sunduin ako. Sabi niya, ilang araw na raw siyang hindi nakakakita sa akin. Miss na raw na ako. Talaga namang maalalahanin itong anak ko. Kaya ka maswerte si Lolo Xiao eh. Itong anak ko, mula pa ng bata, lagi kaming magkasama. Halina, samahan mo kami uwi ng bansa. Lolo Xiao, Xiao Li. Nakamuhi tayo ng bata ito. Habang wala ka, Siya ang nag-aalaga sa'yo. Nag-alaga siya kay Mila para sa inyo. Kuya Ayan, salamat sa pag-aalaga mo sa amin ngayon. Wala iyon, magkaibigan naman tayo. No, man lang ito para sa atin. Pumayag na si Tita Xiao. Uwi na muna ako. Ang mundong ito sa kwento ay kasang-isip lang. Lahat ito ay panaginip lang pala. Pag alis ko rito, magiging mga papel na lang silang walang buhay. Bakit pa ako mag-aalala sa nararamdaman niya? Sige, aalis na kami. Papunta na kami. Hindi. Dahil maswerte ka sa mahjong ngayon, samahan mo kami. Okay lang, okay lang. Dalhin ka sa magkadungkar.
Tara na, halika. Tingnan mo! Yung ako yun. Yung hindi gumagalaw. Nagpipisa ba siya ng itlog? Parang na. Pwede ba akong magpakain sa kanya? Siyempre naman. Nandoon ang pagkain. Ilang araw na. Bakit wala man lang balita si Leruyan? Talaga bang galit siya sa akin? Ito, ang tinatanong ko siya ng may pag-aaway. Hindi pwede. Masyadong desperado. Ay, dahan-dahan ha. Tatay, Marami kang binili ah. Oh, yung pinakabagong front load na washing machine. At yung pinakamalaking oven. At yung maleta na gusto mo. Saan ka nakakuha ng pera? Ano ba yung sinasabi mo? Maraming taon na akong nagtatrabaho. Hindi ba pwedeng maipon ako? May kakaiba. si Xiao Chehu, matipid na tao. Bakit biglang gumagastos ng malaki? Sigurado hindi maayos ang pinagulan ng pera na ito. Pero kung sasabihin ko, magagalit siya, baka pa mag-away kami. Mas mabuting magpigil muna ako. Hay, bakit? May wala. Hindi tata, hindi yun. Anbian, anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko lang sabihin, kung may gusto kang bilhin, sabihin mo sa akin. Hayaan mo akong mag-alaga sa iyo bilang anak mo. Ang kapakbayaran ng aking anak. Pero si tatay, hindi man kailangan mag-alaga sa akin. Kung may gusto kang bilhin, bibilhin ni tatay para sa iyo. Narinig ko, ang mga batang babae sa lungsod, gusto raw nila yung bag na Louis Vuitton. Bibilhin ni tatay para sa iyo. Ay nako, wag na. Kapag gumita na ako, bibilhin ko na lang sa sarili ko. Naku, matanda na ang aking anak. Hay kayo, dahan-dahan sa pagbubuhat. Dahan-dahan ha. Bakit mukhang pagod na pagod ka lately? Si Xiaomi lang nga yan. Ayaw tumino ng mga bagay dahil sa kanya. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako, magkasama tayo, hindi na makakataka si Xiaomi lang sa atin. Ang napag-usapan namin noon, nahanap ko na yung mga taong magsiseto. Natalo na ba siya? Malaki na ang natalo niya sa kanila. Nakahook na siya ngayon. Ngayon, oras na niyang mawala ng lahat. Pagkatapos, papahiramin siya ng pera ng bahay sigal para makabawi. Pipiliin siyang pumirma ng promissory note at paitutin nila siya hanggang hindi na siya makabayan. Saka palang kukuha ang mga ito ng lahat. Pagkatapos mawala ng lahat si Xiao Chaihu, pipilitin natin si Xiao, mila na ibigay sa atin ang lahat ng kontratang hawak niya. Nang libre. Sumama ka sa ating mangyari na iyon, ha? Siyempre, kailangan makita ko mismo si Xiao mila na wala nang matitira para maubos ang sakit ng binti ko. Saka, kami ang nagpakilala ng negosyong ito. Kaya ang kita, may party kami doon. Narinig ko walang prinsipyo ang mga taong iyan. Pag hindi na bayaran ang utang, Mida. Ikaw lang, hindi pa. Lalabas muna ha. Mag-ingat ka. Mila. Dahon nagyabasyo. Pero siya akong kailangan gawin na yun. Hanggang kailan mo ako iwasan? Hanggang umiwas. Eh bakit ka paalis agad tuwing nakikita mo ako? Tama nga pagtingin ko. Mukhang talagang sinadya ko siyang iwasan. Pero kung hindi ko siya habulin ngayon, maubos na ang pera ni Xiao Chehu. Talagang super urgent ang kailangan ko gawin niya yun, promise. Ako, Sige na. Kung kaya mo sabihin ko na.
Hindi naman kita ayaw sabihin, talagang may kailangan akong gawin agad. Dito ka lang at hintayin mo akong bumalik. Talo na naman. Lazio, bakit pa uwi kumita kung makatalo? Malapit na magbago ang swerte ko. Tuloy lang. Nga, lagi ka namang maswerte. Dalawa kang round, mababawi mo rin yan. Tuloy lang. Ulit pa. Halos na. Una, bilisan, ituloy na. Patungo siya sa bitad. Hiniram pa niya ang pera dito. Talagang walang utak. Hindi namin siya patakalawin ng tuloy-tuloy. Kailangan rin doon mahigit ng gaong diskarte. Pag gusto na niyang umalis, bibigyan namin siya ng ilang panalo para maisip niyang nagbago na ang swerte niya. Siyempre, gusto niya pagawin ang lahat ng natalo niya. Pero ang tunay naming target ay ang malaking jackpot na iyon. Paano kung magkasya siya mag-cash out na? Pag gusto na niyang umalis na may dala, patatalawin namin siya ng sunod-sunod. Mawawala ang pinaghirapan niyang panalo at hindi niya matanggap yun. Pautang pa ng puhunan. Bigyan mo pa ako ng puhon. Hindi na namin kayo pinagkakatiwalaan. Dalawang puwit na ako mo. Ako nagbabi. Nanalo pa rin naman ako noon eh. Laukian, ang kredibilidad ni Xiao Laoban ay pinagkakatiwalaan namin. Xiao Laoban, 1,000,000 piso. Lagyan mo na ng pirma. Napakaraming pera yan. Sigurado pa lahat ng araw mo. Hi, nandito na si Xiao Mila. Narinig ka na. Mila, bakit nandito ka? Ganito ka ba kumitsita ngayon? Sa ngayon, 20,000 na ang natalo ni Xiao Chaihu. Sapat na ito para mapinsala sila, pero malayo pa sa target na gusto namin. Pero kaya nandito na si Xiao Mila. Baka hindi na ituloy ni Xiao Chaihu ang pagsusugal. Mila, alam kita talaga nagkamali siya. Mila, bali ako, alam ko. Hindi ako ang pera. Ituloy na. Ganito ka kumitsita ngayon. Mila, talaga nagkamali siya. Ituloy na lang, ibinabalik ko ang pera. Hindi na, sila. Hindi po matawi ang rado mo. Heto, nagpahiram na ako ng pera para sa'yo. Bakit ayaw mo na ngayon magsugal? Ang utak ko, sa akin lang yan. Bakit ka nakikialam? Sa tingin mo, dahil uto mo yan, ligtas na ako. Tanungin mo sila, kung talo ka ngayon, aabutin pa rin ba nila ako? Anak, patawad ang tatay mo. Ang nagkamali siya. Sige na. Gamit ang buong buhay ng iyong anak, ituloy mo ang pagsusugal. Anta na, bakit nakatayo ka lang dyan? Hindi akong tatakot. Bakit kang tatakot? Mila, hindi ka marunong magsugal. Mahal ba lang? Tuwag sa tanong dito. Bakit hindi ka magsugal? Ako hindi. Kung talo tayo, mawawasak ang ating pamilya. Kasama mo ako hanggang sa dulo. Hindi ako masma. Sana pataglati ko. Patawad ka. Mila! Huwag kang tumaya. Mila! Huwag kang tumaya. Mila, nakikiusap ang tatay mo. Patch. Mila, Huwag nang tumaya. Mila! All in. All in. Akala ko may galing pa siya, pala nagpapakita lang siya kay Xiao Chaihu. Parang walang tiyaga. Mawawala na ang lahat sa kanila pagkatapos nito. Panalo na tayo. Ang kabalaran natin dalawa kasalalay sa huling harap nito. Buksan na! Buksan!
Buksan na! Tapos na! Lahat tapos na. Gusto kong malaman mo, nang umupo ka sa mesang ito, isinama mo na ang ating dalawang kapalaran sa laro. Kaya tigilan na ang pag-aalangan. Wala ka ng lakas loob na umurong. Harapin mo ang katotohanan. Buksan! Buksan na! 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 Royal Flush! Buksan! Buksan na! Buksan, buksan, buksan! Flush! Nanalo tayo! Mila! Nanalo tayo! Ano nangyari ito? Hindi mo ba sinabi na sila eh? Not professional. Royal Flush. Impossible. Salamat. Pakibalot na lang ang aming pera. Tapos na tayo ngayon. Umalis na kayo, ha? Alabas na. Senso, cafe na yun. Pero, paano mo ginawang flush ang mga card mo? Ay, kayo ito! Papanin niyo siya sa akin! Pugutan ng kamay! Kapatid! Huwag na pera, basta ko din yung katanaan ko. Para ba siya? Kailangan niya ng mga kamay na. Ay, grabe. Taubusan na ako ng pagkakataon ko buyon. Mila! Bakit ka nagdaya? Kung magpapatira pa ka at humingi ng tawad sa kuya, baka patawarin ka pa namin. Ako pa ang magpapatira pa. Hindi ko taagad yan. Walang silbi ang pagingin ng tawad. Akin na ang mga kamay mo ngayon! Bubugin ninyo! Mag-ingat ka, Direk! Saan mo bakpak ang aking kabigan? Hindi ba ikaw ang buong paraiso mo? Lily! Huwag kang ako! Ipapatagtag kita! Kuya Wang! Gawas! Lily! Lily, okay ka ba? Pasensya na, Lily. Hindi kita naprotektahan. Okay lang. Hindi mo kasalanan. Bigla na lang kasi itong nangyari. Niloko ka rin ng basura na si Zuyo Guang, di ba? Alam ko nang wala siyang kwenta. Lily, napakamabait mo kasi. Hintayin mo. Bakit kita? Makiganti! Lily, tingnan mo! Hiniganti na kita ulit! Hindi ba tayo? Ikaw lang ang kaibigan sa buong mundo. Pinakamahusay na magkaibigan. Mga walang kwenta! Ignaat sila! Bilisan ninyo! Habulin sila! Bilisan! Ayos lang, ayos lang. Habulin sila! Tigil! Huwag tumakbo! Sumakay na kayo. Tigil! Papahilan di ka ng gamot. Ang teklat na ito. Si Ozong. Namuhunan din ako sa pelikulang ito. Napili na ninyo ang male lead. Gusto ko ng female lead. Labis ba yun? Si Yaozong, ipagparangalan kita. Unang pagkikita natin, naway magkasundo tayo. Liu Zong, hindi ko sinasadyang hamakin ka. Ang dramang ito ay tungkol sa isang babaeng lumakas mula sa wala. Ang female lead ay dapat matibay, matatag, at may sariling lakas ng loob. Kung gusto mo kumiling ng female lead, hindi ako tutol. Pero tutol ako sa katabi mo. Hindi siya akma sa karakter ng aming female lead. Hoy, Liuzong. Si Aubira, huwag kang tataas ng kamay sa kamay na tumutulong sa iyo.
Kung hindi ka pumayag, aalisin ko ang puhunan ko. Gusto kong makita kung paano mo kakayanin na mag-isa. Tara na! Liuzol! Kaya ko kayo papaiinom ng parusa. Sabi si Abulan, hindi ko sasakalin ang aking pera para makipaglaro sa inyo. Gusto mong palas? Ikaw mismo ang magpondo ng buo. Sige! Hintayin mo ako. Ang kwento ng pag-asenso ni Lizong ay hindi masyadong malinis. Kaya mo na siya kinukaway. Namumuhunan ako para kumita, hindi para palakasin ang karera ng sinumang artista. Hindi pwedeng paliwalain ang private ng proyekto dahil lang sa question. Doon ka tumayo! Si Ozong, tiyak ka pwede. Hindi bagat magawa ang deal ko para sa iyo. Bakit ka nang kabilis umuwi? Okay na ako. Hoy, ikaw, ano ba ginagawa mo? Ano nangyayari dito? Ikaw, Mary. Laoy lang. Pero bakit ang nag-deserve na ang muod ko? Isip mo lang. Gaano sila kalapit ni Chao Tianjiao at ni Liruyan? Alam pa niya ang mga sa phone ko. Ito, kaya itong Liruyan. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit pareho ang peklat niya sa Liruyan sa totoong buhay? tingis mo lang ha. Masakit ba? Hoy, gusto ko magreklamo. Halika. Mila, kumain ka ng prutas. Gusto ko. Ang hari ng sugal, hindi na lalabas ngayon para magsugal. Naku, Mila. Huwag mo na akong tuksuhin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Kung magsugal pa ako ulit, saan ba hinawa ako ng timpla? Naalis na ang alalahanin tungkol kay Xiao Chaihu. Hindi na magagamit ni Nazuyo Guang at Sang Lili siya laban sa akin. Magaling. Kamakailan, natanggap ng pulisya ang ulat mula sa isang mapagmalinong mamamayan. Natuklasan nila ang isang pugad ng sugal at nahuli ang 15 tao, kasama ang mga nagpapatakbo, nag-organisa at mga miyembro ng sindikato. Nakuha rin ang higit sa 5 milyong piso na pera sa sugal. Nakita mo na ba iyon? Muntik na kitang sunduin doon. Okay, naiulat sila. Nag-aalala ba ako na baka magpatuloy silang guluhin ka? Sobrang ibo pa ang taga-mabuting tao. Ang mapagmalinong mamamayan na iyon, sobrang timing. Ang langis na ito, epektibo talaga. Mabilis na wala ang pasa. Halos kumaling na ako ngayon. Salamat sa mapagmalinong mamamayan na si Ginoong Lee. Ikaw pala. Ginoong Lee, ikaw ang nag-ulat ng sugalan? Tapos sige, boy na. Ano ba yan? Bakit parang lobo sa balahibo ng tupa itong si Liruyan? Kung ganito siya kaugali, paano siya naging tuta ng ibang tao sa loob ng maraming taon sa orihinal na kwento? Talaga namang palpak ang lohika ng basura na manunulat na iyon. Sige, magkatuwang na tayo. Wala yun, si Ozong na ang bagong shareholder natin. Masaya ako ngayon, milk tea para sa lahat. Sige, mag-order na ako ngayon.
Yung iba, standard order na lang. Si Lizong, dati pa, may puding walang tapioca. Pitiyoko, paus na. Si Xiaozong, taro at nakabikoko, walang tapioca. Yung taro milk tea na gusto mo, natabi ko lang, walang tapioca. Paano niya nalaman ang gusto ko? Kung hindi ko alam na script ito, akala ko talaga siya yung assistant kong si Liruyan. Gamba. Siya, laon. Ituloy mo na. Sabi lang. Kung kaya kong makapasok sa script na ito, baka si Liruyan din nakapasok dito. Kaya pala hindi tugma ang ugali niya sa character profile niya. Pero kung siya talaga ang Liruyan sa totoong buhay, bakit hindi niya ako kinilala? Wala lang sa laos ka. Anak, maayos na nangyari. Hanggang kamatayan, ito ang Taga, nawala na ang pabrika. Wala na akong pagpupuntahan para mag-relax. Magiging mainit ang ulo ko. Ano na ang gagawin mo dyan? Kuya Daswang, kalma ka muna. Kuya Daswang, ako na ang libangan mo. Kuya Daswang, gusto mo pa bang makiganti kay Xiao nila? May paraan ka? Maniniwala pa ba siya sa iyo? Mayroon akong paraan. Nandito na ako. Kuya Lee. Nandito na ako. Sino ka? Bakit ka? Sino mo? Papatayin kita. Zuyume, bakit ikaw ang nandito? Saan si Xiao nila? Ako pa ang tatanungin mo. Ano bang nangyayari? Sino ba yung babae na sa akin? Ikaw. Kayo ang sumila sa akin. Ikaw na babae yan. Sinira mo ang buong buhay ko. Papatayin kita. Ano ba ginagawa mo? Hoy, ano ba gusto mong gawin? Papatayin kita. Xiaozong, ano po ba ang hinihingan ninyo? Bakit kayo parang walang ingay na naglalakad? Ako ba talaga ang walang inay o kayo lang sobrang nakafocus? Ano ba yan? Abuan sa Araison. Sige, may ipagagawa pa ako sa iyo. Lizong, ang saan ninyo? Ilagay mo lang dyan. Kung saray.
Bakit kami sitong sa Ah, may halo kasing pulot at limon ang saa ngayon. Pulyor na matpiso. pulot? May pulot ang sa, hindi mo tininong. Ano, pulot ang blansya. Bakit ng susigal? Ano mo na naman na allergic ako sa pulot? Ako si Q. Ano mo nalaman na allergic ako sa pulot? Letizio. Nakilala mo pa rin ako. Kailan pa? Nang gabing pumasok ka, kasabay kita. Nabangga ka rin ng kotse. Hindi. Pinasok ko ang sarili ko dito. Baliw ka ba? Gustong-gusto kong lumabas, tapos ikaw papasok pa. Basta nandito ka. Anong pinagkaiba? Malaki ang pagkakaiba. Sa totoong mundo, nandoon ang mga pangarap nating pinagsikapan, ang mga nagawa nating. Ano ba ang mayroon dito? Nandito ka. Ikaw, Takmo ko na yun. Hindi mo pa ba naiintindihan kung bakit lagi akong nasa tabi mo? Ang totoo, ikaw ang dahilan ng lahat ng aking pinaglaban. Wala ka talagang nararamdaman? Mila, dahil sinundan kita mula sa totoong mundo hanggang sa kwentong ito, ikaw mo akong babato. Mas mababa pa ba ako sa isang takuhang papel? magsalita ka na lang. Bakit kailangan pang lumapit ng ganyan? Ayoko nang maging dati. Kahit anong gawin ko, itinuturing mo lang trabaho ko ito. Gusto kong malaman mo, ang lahat ng tiis, pag-aunawa at pagpapahalaga ko sa iyo ay para sa iyo. Para lang sa iyo. Kung iba ang tao, hindi ko kaya ito. Kaya ikaw, gusto mo ako. Halika, ang gabi. Si Yaozong. Ikaw na naman ang naghatid sa akin pa uwi. Salamat sa abala. Ganito na lang, sa katapusan ng buwan, taasan kita ng sahod ng 30%. Okay ba? Ako. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Konti lang. Tama ka, hindi sapat ang tapagsahod lang. Magaling ka talaga sa trabaho. Good lang. Maghahanap pa naman ako ng personal assistant. Ikaw na. Salamat, si Yaozong. Magsumikap ka. Huwag po mag-alala. Nakikita ko ang lahat ng ginagawa mo.
Susuklian ang iyong pagsisikap. Sige na, huwag ka nang tumayo dyan. Umuwi ka na. CJ, Kulang pa ako ng isang espesyal na assistant. Ikaw na. salamat, Xiaozong. Magtrabaho ng maayos. Huwag pa mag-alala. Nakikita ko ang lahat ng iyong pagsisikap at siguradong magbubunga iyon. Sige na, huwag ka nang nakatayo dyan. Umuwi ka na. CJ, pero kahit anong gawin ko, palagi mo akong itinuturing na sip-sip lang sa boss. Hindi ko na kaya ang ganyang pakiramdam. Kasalanan ko ba yun? Hindi kita nakikisama sa ibang tao eh. Para sa akin, ikaw bilang aking assistant ay mas... Paingat pa sa akin, hindi sa akin din, siba. Iyon lang. Kailangan ko bang isiping may gusto sa akin ang bawat taong mabait sa akin? Yung daidisi. 얼마나 더 많이 사랑해야지 내 맘을 알까요? 얼마나 시간이 지나가야지 날 사랑할까요? 눈물이 흐를 많은 나라서 말도 못하는 바보라서 가슴이 Mira, kung ibang tao ang gumawa sa iyo ng ganyan, sampalan mo na siya kanina pa. Pinag-usapan natin ngayon kung bakit mo ako niloko at itinawag sa akin ng ganpanan. Huwag kang mag-iba ng paksa. Kasi gusto kong malaman, pareho ba tayong may nararamdaman o isa lang sa atin? Mira, naisip mo na ba? Kung hindi na tayo makakaalis dito, sino ang gusto mo katabi habang buhay? Ayoko pang sagutin yan ngayon. Uwi na ako. Litizu! Litizu! Xiao Zhenqiao, napakagaling. Actually, nagbago ang kanyang brainwaves. Ibig sabihin narinig niya tayo. Sabihan mo na siya agad. CJ! Litizu, dahil marami ka nang binago sa kwento kasama si Xiaozong, hindi na stable ang script. Kailangan mong makuha ang buong tiwala niya at dalhin siya palabas ng script. Wala nang mas gustong makuha ang kanyang buong tiwala kaysa sa akin. Yudaswang! Halika ka rito. Ako! Papatayin kita! Matandang hayop! Gusto mo bumulo, ha? Ginago mo ang aking anak kung hindi ka magbabayad ngayon. Isasama kita sa polis. Siya pa, kakapal ng mukha. Tanungin mo siya. Siya mismo ang pumunta sa kwarto ko. Ano ba yan? Zhu Yongmei, bakit may kinalaman siya kay Nudaswang? Kapal ang mukha mo! Nagsisinungaling ka! Papatayin kita! Walang hiya kang hayop! Tigil na! Tigil na! Tigil na! Ako! Papatayin kita! Kung hindi mo ako babayaran! Ngayon! Okay ka lang. Nag-miscarriage si Zhang Lily. Kumusta na? Siya, Mila. Kasalanan mo to. Ikaw ang may kasalanan. Galit na galit si Zhang Lily habang sinalakay si Xiao Mila. Bakit hindi ko na mabago ang kwento? Ikaw ang may kasalanan. Siya, Mila. Ikaw ang may kasalanan. Zamili! Ano ba yan? Ano ba? Hindi ka man si Mila ang nagtulak sa'yo. Paano kung hindi palaging gumagana ang aking kakayahang baguhin ang kwento? Ibig sabihin, hindi ko kaya magbabago kailanman. Hindi ba? Magiging katulad na lang ako ng ibang tao sa kwentong ito. Kung ganoon, hindi na ba ako makakaalis kwentong ito magpakailanman? Naisip mo na ba? Kung hindi tayo makakaalis dito habang buhay, sino ang gusto mong katabi sa buhay?
Kung magkakasama kami niya habang buhay, parang hindi naman masama. Liro yan! Kung hindi tayo makakaalis sa kwentong ito habang buhay, ikaw ang gusto kong makasama hanggang dulo. Ikaw! Ano ba kailangan mo? Matagal na tayo magkakilala. Alam mo kung sino ako. Matigas ang ulo ko. Palabing gusto kong manalo. Ayaw kong matalo kahit kunti. Ay mo ako, big palpal ko. Lalo nga ako, hilag ako na patawan. Kaya, gusto mo pa ba akong kasama? Ikaw ang pinakamahusay na siyaw, Mila. Sapat na iyon. Maging kaya ka mahusay na liruyan din ako. Parehong magaling tayo, hindi tayo mababago. Tama ba? Paumanhin pinibingsan. Ginagagda sa inyong sagot. At ang miscarriage na ito ay malaki ang epekto sa inyong katawan. Malamang po, kahit film buksuli. Ano bang gawin mo? Pumunta siya sa bahay namin kanina. Papadulong ko ko bahay. Tiniis ko na lang noon. Ibagin mo, alam na ko. Papayagan mo akong guluhin. Putang ina mong preskong presko. Para kang aso. Wala kang kwenta. Hindi ako walang kwenta. Hindi ako basura. Hindi ako walang kwenta. Ayoko na mabuhay! Ayoko na! Anak, magsalita ka naman. Paano na mabubuhay ng nanay mo? Magsalita ka! Anak, Kahit nagsuko siya, tiyak na makakabag na siyang mahupong sa kulungan. Hindi ka na dapat matakot sa kanya. Tapos na si Zuyo Guang, makakahininga na rin ako ng konti. Pero yung si Zhang Lili, Relax ka. Binabantayan namin siya pareho. pag natapos na ang lahat ng kontrabida, makakabalik na ba tayo sa tunay na mundo? Kailangan mong makuha ang buong tiwala ni Xia Uzong bago niya maalis sa kwento. Siguro. Kung ba? Basta nandito ka. Ano ba gagawin kung saan tayo naroon? Kung makakaalis lang ako sa kwentong ito. Chao Qianjiao. Isa sa atin ang mamamatay. Xiao Qianjiao, hintayin mo ako! Dr. Cao, yung laboratorio mo,
Baka namumunti ka dito, no? Parang nakakatakot ang dating. Magtiwala ka sa agham. Mila! Tama na! Laro yan! Ibaba mo na ako. Hindi ako. Nagbibiro. Totoo. Naku, ikaw talaga. Para kang bata, no? Nakarating pa sa tainga mo yung harina. Ayoko manananan. Ayan, Je! Hindi na ako mamibito. Hindi, maging tayo. Ayan, Je! Bitiwan mo ako! Tigilan mo na yan! Si Mina lang ang nasa puso ko, noon pa hanggang ngayon. Bakit? Bakit siya lang ang nakikita mo? Bakit hindi mo ako nakikita? Kasi mabait siya, matapang at may kakayahan. Kaya niyang makuha ang gusto niya sa sarili niyang paraan. Hindi tulad ng iba. Namanaraya lang at nanghihimas ng bagay na hindi sa kanya. Sino bang ayaw manalo ng marangal? Noon hindi mo nakita ang tunay na mukha ko. Then pakita ko sa'yo kung sino talaga ako. Lokuan! Ayaw ko! Ayan, Je! Ayan, Je! Ayan, Je! Buksan mo ang pinto! Ayan, Je! Ayan, Je! Buksan mo na! Ayan, Je! CJ, laro yan. Kung ayaw mong mahalin ako, galit ka na lang sa akin. Kuya Ayan! Kuya Ayan, buksan mo na ang pinto! Kuya Ayan! Kuya Ayan, buksan mo na ang pinto! Kuya Ayan! Laro yan. Kung ayaw mo akong mahalin, galit ka na lang sa akin. Zalili, ano ba ginagawa mo? Siya Mila. Kung hindi niya ako mahal, papatayin na kita! Para magalit siya sa akin habang buhay. Hindi mo pa narinig ang sinasabi nila? Mas nakamamatay pa sa isang babaeng minamahal. Isang babae pa din, ha? Akala mo manalo ka kaunti mo ako? Hindi. Habang buhay niya akong iyakan at hahanap-hanapin. Hindi. Hindi may hadlot. Nanalo ka sa akin. Nagpaalipas ka lang ng oras. Papatayin na kita! Ako. Where yun? Niloloko mo ako. Nagpapalawit ka lang ng oras. Papatayin kita! Laro yan! Huwag mo siya kawakan! Nasisiyahan ka na ba ngayon? Kuya Ayan! Lumayas ka! Laro yan, huwag mo akong takutin. May tao ba dyan?
Ikaw! Kinukuha ko. Sinabi mo sa akin. Habang buhay. Napabuhay lang. Kung inom ka na matmis, gagaan ang franga mo. Taro mo tiya, dublang ko ng tapioka. Aboli tubo iyon. Mila, kahit mapakailaman tayo sa loob ng kwentong ito, gagawin ko ang lahat ng aking lakas para pakalagaan ka. Naisip mo na ba, kung hindi na tayo makaalis dito magpakailanman, sino ang gusto mong kasama sa buong buhay mo? Mila, gusto ko talagang magsama tayo habang buhay. Pero ang natitira sa aking buhay ay napakaikli. Hindi kita masasamahan ng matagal. Alam mo namang mapili at mahirap alagaan ang loob ko. Walang ibang makakaagapay sa akin. Liro yan. Liro yan. Liro yan. Alam mo kung gaano kasama at kadrama ang mundong ito. Wala ka, hindi ako mabubuhay. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan, please. Huwag mo akong iwan, please. Liro yan. Wala di ay nagsisinapasin mo. Ang host ay nagsisimula ng lumabas sa kwento. Maghanda na. Mabalahibo ang kamay. Ayos na. Nakalabas na sa script. Siling labuyo. Basura kang manunulat. Tumrat. Sorry na. Putong ko lang. Alam mo ba, yung basurang script na sinulat mo, muntik na akong mapahiya. Baguhin mo kaya din agad-agad. Sige, babaguhin ko na. Kita mo ko, una, ang babae dapat hindi parang white. Gantihan ang gumawa ng mabuti at harapin ang gumawa ng masama. Mawa. Kailangan siyang mapunta kay Ruyan at siya lang ang mahal niya mula simula hanggang katapusan. At si Leruyan, hindi siya tuta ng babae. Isusulat mo ng pagkaulit, bubuti ko ang iyong hope. Hindi puta. Hay na mahari. Gusto mo yung ganyang malikot? Ano kang malikot? Isulat mo ng maayos, ha? Pinoprotektahan niya ako eh. Kailangan ko talaga pag-aralan ang utak puso mo.